magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo nagkumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Glory, hallelujah. Welcome once again, brothers and sisters, to our midweek Bible study. Pleasant day for everyone. Umaga, gabi, tanghali. Anong oras ba niyo binuksan ng ating streaming? A blessed day to all of us. Yan. At tayo patuloy na magpasalamat sa ating dakilang Diyos sapagkat lagi niya tayong binibigyan ng ganitong pagkakataon na makarinig ng Kanyang salita. Ano, ha? So, but before anything else, mga kapatid, tayo po ay magpagabay sa Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Ama, maraming salamat sa pagpili mo sa amin para iyong pangalagaan. Tunay na ikaw ang pumipili ng mga anak mong pagpapalain mo ng iyong mga banal na salita. At sa gabing ito, narito po kami, inaalay namin ang aming mga sarili sa oras ito bilang handog na buhay, Panginoon. At sa gabing ito, muli po kayong mangusap sa bawat isa. Ama, inaamin namin ang aming kawalan. Padala niyo po ang banal na Espiritu upang siya maging gabay namin, buksan ang aming pangunawa sa bawat salitang aming maririnig. At itinataas ko rin po sa iyo ang aking kapatid na gagamitin mo sa pagpapahayag ng salita. Pagpalain niyo po ang kanyang mga labi, ilagay ang mga salitang dapat mamutawi, Panginoon. And may your name be glorified tonight. We bring you back the highest praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay.
Good evening once again. At hindi natin makakalimutan ang mga kapatid natin na nagse-celebrate ng kanilang special day. It's December 3, 2025. Happy birthday, Sister Reslyn Banwa, Sister Lilibet Rojas, Sister Dana de la Cruz, Brother Rafael Garcia, and Sister Jam Serad. And happy anniversary, Brother Benji and Sister Jade Toralba. Happy birthday and enjoy your day. Brother Bong, pasok! Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Yan, happy birthday and enjoy your day. Oh, mga kapatid, ihanda na po natin mga sarili. Tawagin na natin mga kasama sa bahay at sabay-sabay tayong tumalon, lumundag, pareho lang yata yun, na magpuri sa ating dakilang Diyos. Ano ha? So, let's welcome our praise and worship team. Praise God! Glory to God! It's another day to praise and thank the Lord. Salamat sa Panginoon. Hallelujah! Ayan. Hello po mga kapatid. Ihanda na po natin ang ating mga sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Good day po sa lahat. Mag-uumpisa na po tayo. And God bless din po. Thank you, Lord. Now all glory to God who is able, through His mighty power at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think. Glory to Him in the church and in Christ Jesus through all generations, forever and ever. Amen. Thank you, Lord. Amen. Let's give a clap offering to our God. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Amen. Awit na po tayo sa Panginoon. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan, likod nilang gawa. Katulad ng damo
pababayaan, sabi ni Jesus. Dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka matutubog, hindi ka masusunog, pagkat kasama mo si Jesus. Dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka matutubog, hindi ka masusunog, pagkat kasama mo si Jesus. Anumang pagsubok, kasama natin si Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Napakabuti ng ating Panginoon. Ang takot, napapawi, napapalitan ng pananampalataya. Alam natin na ang Diyos natin buhay. Hindi niya tayo pababayaan. Kasama natin siya sa anumang kalagayan ng buhay. Kung kaya't wala tayong dapat na itambal o matakot man. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Uunahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon, magpahanggang ngayon. Uunahin ko lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon, magpahanggang ngayon.
laging sinasambit ng aking labi. Laman ng aking isip, laman ng aking puso ay pag-ibig mo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi. Laman ng aking isip, laman ng aking puso, kabutihan mo. Oh, Jesus, kamanghamanghas ang iyong mga gawa, kamanghamanghas ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Kamanghamanghang ang iyong mga gawa, kamanghamanghang ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Jesus ang pag-ibig mo. Walang ibang laman ng aking puso, laging sinasambit ng aking labi. Laman ng aking isip, laman ng aking puso ay pag-ibig mo. Walang ibang laman ng aking puso, laging sinasambit ng aking labi. Laman ng aking isip, laman ng aking puso, kabutihan mo. Oh, Jesus, kamanghamanghang ang iyong mga gawa, kamanghamanghang ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Hallelujah. Ang iyong mga gawa, kamanghamanghang ang iyong mga salita, di ko kayang sukatin, di ko kayang abutin. Ang iyong mga gawa, kamanghamanghang ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Jesus ang pag-ibig mo.
Amen, amen. Glory to God. Napakasarap talagang umawit, magpuri sa ating dakilang Diyos. Kasi every time we sing to the Lord, we are invoking His very presence. At kapag nandiyan ang presence ni Lord, it gives us joy, it brings us peace, and of course, healing follows. Kung ano man yung nararamdaman natin, ay magkakaroon ng kagalingan because of the presence of the Lord. And tonight, to continue with chapter 5 of Galatians, ayan, mga kapatid, let's welcome my co-patriarch, worker ng Comfy, Minister Jeff Borja. Thank you, Lord. Ayan, purihin ang ating Panginoon. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Lalong higit sa ating Panginoon. Welcome po sa ating midweek Bible study. Yan, at alam ko po na tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. At purihin ang ating Panginoon na naway ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy na maranasan, matanggap ng lahat ng kanyang mga anak. At patuloy na ang mga anak niyang patuloy na sumusunod at nagmamahal sa kanya. So ngayon pong gabi ay dadako tayo sa ating pag-aaral tungkol sa Book of Galatians. At nakailang chapter na po tayo. At ngayon pong gabi ay ipagpapatuloy natin ang sinimulan ni Minister Elmer doon sa Galatia chapter 5. Na ito po ba ay ating napakinggan, napanood? Nakasubaybay po ba tayo, mga kapatid? Tayo ngayon ay nasa Galatia 5 na. At napakaganda ng ating mga natututunan, napapag-aralan dito sa Book of Galatians. So noong last week, tinalakay po ni Minister Elmer yung Galatia 5, 1 hanggang 6. At ibinigay niya nga po dyan yung tungkol sa freedom o kalayaan ng mga Kristiyano. Liberty of the Christian, of a Christian. Napakaganda ng mga naibahagi ng ating kapatid na si Minister Elmer. Pinaunawa niya yung kalayaan ng mga Kristiyano na dati tayo alipin, pero dahil sa ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinalaya. Para yung awitin na dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal, ibinigay mo ang iyong buhay, kami ngayon ay malaya na. O Jesus, dapat kang parangalan, sa iyo aking buhay, ikaw ang aming buhay, kami ngayon ay sasamba sa iyo. Yan. Thank you, Lord, sa kalayaan na ibinigay sa atin ng Panginoon. So ngayon po, ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral. At ang pag-aaral na natin ngayon, sa gabing ito ay hango po dito sa Galatia 5. Sisimulan po natin sa verse 7 hanggang 15. Yan. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia, mga kapatid, at pwede niyo po akong sabayan sa pagbasa dito sa Galatia 5, 7 hanggang 15. Babasahin ko po sa Tagalog, mga kapatid. Mabuti na sana
ang inyong ginagawa. Sino ang pumipigil sa inyong pagsunod sa katotohanan? Hindi iyan gagawin ng Diyos na tumawag sa inyo. Ang sabi nga, napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa ng harina. Naniniwala akong sasang-ayon kayo sa akin sa bagay na ito dahil sa ating kaugnayan sa Panginoon. At natitiyak kong paparusahan ng Diyos ang sino mang nanggugulo sa inyo. Mga kapatid, kung talagang nangangaral pa ako na kailangan ang pagtutuli, bakit pa ako inuusig hanggang ngayon? Kung iyo'y totoo, hindi na sana nila ikinagagalit ang aking pangangaral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus. Verse 12, mabuti pa'y tuluyan ng magpakapon ang mga nanggugulo sa inyo at hindi lang magpatuli. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit wag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Verse 14, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo. Ito po ang mensahe ng ating Panginoon ayon po kay San Pablo. Yan. Thank you, Lord, sa mga salita mo na alam po namin, Lord, na kaming lahat ay pupunuin mo ng karunungan na nagmumula sa inyo. At ipauunawa po, Lord, ang lahat ng aming maririnig. Lalagyan niyo po ng salita ang aking mga labi. Lahat ng mamumutawi galing lamang sa inyo at magiging pagpapala sa lahat ng mga makikinig. Kayo po ang maitaas sa aming pag-aaral at nawa Panginoon ay mabigyan kami ng sapat na pangunawa upang hindi lang namin ito marinig, kundi ito'y ating matutunan, maunawaan at patuloy na maisapamuhay sa awat grasya mo, Panginoon. Gamitin mo po ang mga talatang ito upang sa panahon namin ngayon, kami ay makapagpatuloy na nagmamahal sa katotohanan at hindi kami matangay ng anumang mga turong hindi ayon sa iyong mga salita. Thank you, Lord. Mangusap po kayo. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, purihin ang ating Panginoon. So sabi ko nga po kanina, ito po ay pagpapatuloy. Kung noong last week po, ang naibigay ni Minister Elmer ay tungkol sa liberty of a Christian. So ngayon naman po, ang ating pag-aaral ay tungkol sa New King James po kasi ang title doon, Love Fulfills the Law. Love fulfills the law. So kung atin pong babasahin at i-meditate itong letter ni Paul sa mga taga-Galatia, so makikita po natin dito yung concern, yung care and concern ni San Pablo sa mga mananampalataya dito sa Galatia. So siyempre bilang mga siya kasi yung ginamit ni Lord para itong mga taga-Galatia ay mahashare ng salita ng ating Panginoon. Kasama dyan si Barnabas. At napakaganda nung kanilang simulain. So, pinakita at itinuro sa kanila ni San Pablo ang katotohanan. At napakaganda nga po ng kanilang sinimulan. Kumbaga, napakaganda ng kanilang pundasyon. Subalit, merong mga nakapasok na sabihin natin na mga nagtuturo o
para bang gusto silang ilihis sa kanilang pananampalataya, sa kanilang paniniwala, sa katotohanan. Kaya dito, nakita natin yung sulat ni San Pablo sa mga mananampalataya dito sa Galacia na pinapakita niya yung kanyang concern. Siyempre, bilang mga manggagawa, napakahalaga na tayo, iniingatan natin, inaalagaan natin, kinakalinga natin yung mga flock na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Kahit katulad nga doon sa John 21, kung paano itinagubili ng Panginoon ang kawan, ang mga tupa sa mga lingkod ni Lord, lalong-lalo na kay Pedro. So ganun din tayong mga napagkatiwala ang mga laga ng mga tupa ng ating Panginoon. Siyempre, kailangan nandun yung ating care and concern na nandun yung pag-aalaga, di ba? Sabi nga doon, pakainin, alagaan, ingatan. Kaya maaring nung nalaman nito ni San Pablo yung nagaganap, kasi sa halip na itong mga taga-Galacia ay lumago sa kanilang pamumuhay espiritual, ang nangyari pa po dito, katulad nung naibahagi ni Minister Elmer, ay ang nangyari pa, mas gusto pa nilang bumalik sa dati. No, na maging doon sumunod sa mga batas, yung mga paggawa. So, nalimutan yung grasya ng Panginoon. Kaya ganun kahalaga itong ating pag-aaral na ang sabi nga dito, love fulfills the law. So ipinapakita po ni St. Paul na yung love, yung pag-ibig is above all the spiritual gifts. Diba doon sa 1 Corinthians chapter 13, kung atin pong babasahin yan, 1-3, kasi ganun kahalaga yung love. Di ba pag sinabing love dito, ito yung yung agape love na kumbaga ito yung pinaka-highest form ng pag-ibig, yung agape love. Dapat ito ang maghari sa puso ng bawat Kristiyano na minsan ang mga tao napapatuon doon sa mga kaloob, sa mga paggawa. No? Kailangan gumawa ka ng ganito, gawin mo ang ganyan, para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan, para malugod sa iyo ang Panginoon. So sinabi na dyan sa ating pag-aaral na hindi by works, mga kapatid, kundi tayo ay magkakaroon ng kaligtasan, malulugod ang ating Panginoon sa awat grasya ni Lord sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mga kapatid, awat grasya ng Panginoon. Kaya sabi dito, basahin natin itong 1 Corinthians chapter 13, verses 1-3. Yan, pinakita dito kung gaano kahalaga ang pag-ibig, mga kapatid. Sa verse 1, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompiyang na kumakalampag. Kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, na anupat nakakapagpalipat ako ng mga bundok. Ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. So, pinakita po dito ni San Pablo yung kahalagahan ng pag-ibig. Kahit na tayo na raw yung pinakamahusay, alam natin ang lahat, yung kautusan. Pero kung wala raw tayong pag-ibig, yan, useless, mga kapatid. Useless. Sabi nga dito sa 1 Corinthians 13:13, kaya't ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya,
pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Kaya yun ang nais ni San Pablo na sa bawat puso ng mga Kristiyano, laging maghahari ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat hindi natin pwede minsan kasi na ipagmamalaki natin, na ipagyayabang natin yung ating mga kaloob. Pero ang sabi diyan, ang paalala sa atin mga kapatid, kaya dito pinaalalahanan din niya yung mga mananampalataya dito sa Galacia kasi hindi naman yan pagalingan, pahusayan mga kapatid. Kung wala raw love, balinada ang lahat. Kaya ganun kahalaga ang pag-ibig. Kaya ang tanong niya nga dito sa binasap sa ating pag-aaral, sabi niya sa verse 7, sabi sa English, sabi ni Paul, Paul tell to the Galatians, you were running well. Kumbaga, pag tiningnan natin, napakaganda ng simulain nitong mga taga-Galacia who hindered you from obeying the truth. Imagine na ang ganda ng simula, na ituro sa kanila yung tama, kaya lang merong dumating na tagapagturo na hindi tama. Kaya sabi niya, who hindered you from obeying the truth. Di ba, minsan, tayo na ang ganda-ganda na ng simulain natin. Kaya totoo pala yung di ba sabi nga, meron tayong kasabihan, huwag ningas kugon. Magaling lang sa simula, pero pagdating sa dulo, kapos. Kapos. Yung minsan nga meron akong parang sumali yan sa paligsahan. 'Di ba? Yung minsan nga napasali ako sa track and field. Nung mag-start na, nandun na kami sa starting lane. Siyempre, pantay-pantay kaming mga contestant. Nung pagsabi ng, ready! Pagputok ng baril, go na. Ako po, talagang binigay ko lahat yung energy ko, todo. Ang bilis ko. Nung nandun ako sa medyo malayo-layo na po yung natatakbo ko, lumingon ngayon ako. Tiningnan ko yung mga kalaban ko. Natuwa ako kasi ang layo ng distance. Kumbaga ako yung nasa unahan. Ang layo ng distansya ko sa kanila. Kaya lang, nung habang tumatagal yung pagtakbo, isa-isa lumalampas na dun sa akin. Yung mga kalaban ko. Tapos unti-unti na uubusan ng lakas yung aking tuhod, nanghihina hanggang sa hindi na ako makatakbo, tapos naglalakad na lang ako. Alam niyo, awa ng Diyos, pagdating sa finish line, kulelat po ako. Bakit? Kasi sabi ngayon, kinausap ko ngayon yung aking mga nakalaro ko. Sabi, ikaw kasi, binuhos mo lahat doon sa umpisa. Dapat, alam mo yung diskarte. Dapat hindi sa umpisa pa lang, ibubuhos mo lahat. Kailangan mag-iipon ka ng lakas kasi malayo yung ating tatakbuhin. Kaya di ba minsan sa ating pagiging Kristiyano, sabi nga merong merong nauuna na mahuhuli. Na mahuhuli naman na mauuna. Kaya napakahalaga nitong ating pag-aaral. Kaya sabi ni St. Paul, ang ganda na ng simulan nyo. Pero sinong humahad lang sa inyo para hindi masunod yung katotohanan? Di ba minsan para bang merong mga tao, good starter, but poor finisher. Kaya niya sabi sa Galatia 3:1, tingnan niyo sabi ni St. Paul sa Galatia 3:1, mga hangal kayong mga taga-Galatia,
Sino ang nakagayuma sa inyo? Maliwanag na ipinahayag na sa inyo kung paano namatay si Hesukristo sa krus. Imagine yung mga taga-Galacia, tinawag ni San Pablo na mga hangal. You foolish Galatians. Kasi alam na nila yung katotohanan. Hindi nila minahal yung katotohanan. Hindi nila sinunod yung katotohanan. Bagkos ang kanilang pinaniwalaan yung maling katuruan. Napilit pa rin silang bumabalik. Kaya nga dito sa 1 Corinthians 9:24 sabi dito, alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Kaya tayo, thank you Lord na nire-remind tayo sa sulat nito ni San Pablo, tayong mga mananampalataya. Kasi nangyari ito noong panahon dito sa Galacia, yung mga mananampalataya dito. Para sa panahon natin ngayon na kailangan alam natin yung truth, mahal natin yung katotohanan na hindi tayo basta-basta natatangay ng mga maling naririnig natin. Kaya nga yung sabi niya dito sa Galatia 5:9. So nag-warning ito and reminder sa lahat ng mananampalataya na pinalaya ng ating Panginoon. Tingnan niyo tong Galatia 5:9. Ang sabi nga, napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa ng harina. Imagine na sa maling katuruan, alam niyo, madadamay ang lahat. Kaya dapat alam natin yung katotohanan, alam natin yung stand natin mga kapatid pagdating sa doctrine ni Kristo. Kaya dito, tingnan nyo yung paalala sa ating lahat. Katulad dito, paalala ni Paul sa Galatia 5:9 na biro mo sa maliit, maliit lamang, pero madadamay yung lahat. Para bang yung nangyayari sa atin ngayon, saan ba nagsimula? Sa ating, halimbawa sa ating gobyerno, di ba parang ang liit lang, tapos nadamay na lahat. Di ba? Saan nagsimula? Sa maliit lang yan. Kaya magiging aware tayo mga kapatid na minsan sa maliliit na bagay, nagkakaroon yung nadadamay ang buong simbahan. Kaya dito iniingatan ni St. Paul ang simbahan ni Kristo. Meron nga po ako ditong isang tanong, have you ever caused a brother or sister to be unsettled their obedience? Kasi minsan, di ba, na ikaw pa yung nagiging dahilan, nagiging hadlang para ang mga mananampalataya ay hindi makasunod sa ating Panginoon. So tayo, huwag tayong magiging hadlang na sa pagsunod ng mga mananampalataya sa kautusan ng ating Panginoon. So ngayon, pangalawa, titingnan po natin, Jesus has a purpose behind setting us free. So merong kadahilanan kung bakit tayo ay naka-receive ng kalayaan mula sa ating Panginoon. Kaya lang sabi diyan, but some brethren abuse their freedom. Dito sa verses 13 to 14 ng Galatia 5, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit wag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sabi diyan, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So ang matututunan natin dito,
freedom should produce loving service. No, freedom should produce loving service, but slavery produces biting and devouring one another. Kaya yung Galatia 5:15, sabi diyan, ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo. So, yun, nire-remind ni St. Paul ang mga mananampalataya na hindi maganda sa isang simbahan na merong alitan, merong pagtatalo-talo, merong pagalingan. Kasi pag yun daw ang naganap, ano mangyayari? Mauubos. Kaya dito ang nais niya, maglingkod tayo sa isa't isa na sa diwa ng pag-ibig. You cannot fulfill the law through legalism or empty actions, but through genuine love for one another. Kaya ganun kahalaga yung ating pag-aaral ngayon na tungkol sa pag-ibig, mga kapatid, sa isa't isa. Na tayo, thank you Lord, awat grasya ni Lord, nauunawaan natin yung kahinaan ng ating mga kasamahan, hindi tayo nagpapagalingan, hindi tayo nagsisiraan, hindi maganda sa isang simbahan ang nagkakaroon ng alitan o pagtatalo-talo o siraan, mga kapatid. Kaya dito, nire-remind ni St. Paul ang mga taga-Galacia, at hindi lang mga taga-Galacia, kundi ang bawat mananampalataya ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga na tayo ay namumuhay sa Espiritu. So yung pangatlo, live in the Spirit, not on the flesh. So mahalaga na tayo ay mamuhay sa Espiritu, hindi sa laman. Kasi doon sa Galatia 5:18, sabi dito, kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. So ang namumuhay sa laman ay mag-aani ng kamatayan. Ngunit ang namumuhay sa Espiritu ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. So, yun, kapag daw tayo ay namuhay sa Espiritu, magkakaroon tayo ng bunga nito. Di ba, sabi nga, ang bunga ng banal na Espiritu ay pag-ibig. No, pag-ibig. Kaya sa gabing ito, tayong lahat, mga kapatid, nire-remind ng ating Panginoon na tandaan natin, ang kaligtasan hindi nakakamit dahil sa pagsunod, no? Pagsunod sa kautusan. Kundi tayo ay naliligtas dahil sa ating pananampalataya sa grasya ng ating Panginoon. So, yung ating pag-aaral, unang-una, yung tungkol sa pag-ibig. So, pag-ibig ang kaganapan o love fulfills the law, no? Dahil sa pag-ibig nagkakaroon ng kaganapan ang kautusan. So, tayo ay mamuhay sa pag-ibig, mga kapatid. Tayo ay mamuhay sa Espiritu. Huwag sa ating laman, mga kapatid. At dapat malaman natin ang layunin ng Diyos kung bakit tayo nakatanggap ng kalayaan. So katulad ng sabi ni St. Paul, maglingkod tayo sa ating kapwa sa diwa ng pag-ibig. So niremind niya dyan, sabi niya, love your neighbor as you love yourself. So kung paano natin mahalin ang ating kapwa, ang ating sarili, ganun din natin mahalin ang ating kapwa, mga kapatid. Yan ay sa ikagaganda ng simbahan ni Kristo. At napakahalaga na tayo'y namumuhay sa Espiritu at hindi sa laman. Kaya itong pagpapatuloy ng ating pag-aaral, ipagpapatuloy po ito ni Minister Ray Danganan, itong kabuuan ng ating pag-aaral hango po dito sa Galatia 5. Kaya napakahalaga doon sa 1-6, tandaan po natin, tayo ay pinalaya na ng ating Panginoon.
At dito sa 7 to 15, napakahalaga na maunawaan natin na tayong lahat na pinalaya ni Kristo, ang nais ng Panginoon, maglingkod tayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. At magagawa natin yan kapag tayo ay namuhay sa Espiritu. Kaya wag po natin, don't miss it, yung pag-aaral natin sa next week, sa next Wednesday. Alam po natin na kailangan natin ang banal na Espiritu Santo upang tayo ay makapamuhay ng naayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi nga, yung fruit of the Holy Spirit, fruit hindi fruits. Sabi diyan, yung fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, humility, and self-control. Abangan po natin mga kapatid sa darating na Wednesday na ibibigay po ito ng ating kapatid na si Minister Ray, ang kabuuan ng Galatia 5. Magandang gabi po sa ating lahat at tayo po'y manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Lord, maraming salamat po sa gabing ito na alam po namin, Lord, na lubusan niyo pong ipinaunawa sa amin ang iyong mga salita. Alam po namin, Lord, na kami tumanggap sa iyo ng kalayaan. Pinalaya mo kami, Panginoon, upang kami ay magkaroon ng kaligtasan, makasunod sa iyong ganap na kalooban, at magamit namin ang aming kalayaan upang mahalin namin ang aming kapwa, gaya ng pagmamahal namin sa aming sarili, Panginoon. At kami makapamuhay ng naaayon sa iyong ganap na kalooban, Panginoon. Salamat po sa banal na Espiritu Santo na siyang nangunguna sa amin, Panginoon, upang magawa namin ang mga bagay na ipinagagawa mo sa amin. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid at ang bawat isa, Panginoon. Lahat po ng pagpapalang kailangan namin, spiritually, physically, financially, materially, lahat po ng area ng aming buhay, abutin mo, Lord. At patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan upang patuloy kaming makapaglingkod sa iyo. Maraming salamat po sa gabing ito. Lahat ng parangal, papuri, ay tanging sa iyo lamang. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good night po and God bless us all. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2.